Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating one-year Bible reading in Tagalog for the year 2024. At ngayon po ay day 86 of our Bible reading at babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 12 or 22, 23 at 24. At kung meron po kayo mga prayer requests, iwanan nyo lamang po ang inyong mga prayer requests sa comment section ng live streaming na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Samuel chapter 22. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Mula roon, nagtuloy sila sa Mizpah ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkakatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang mananatili rito, magpunta ka sa sakop ng Juda." Sumunod naman si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibeah. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako at itatanong ko sa inyo mga Benjaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayo mga opisyal ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa naman sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak kong si Jonathan at si David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang espada ni Goliath. Ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang lahat ng kasambahay nito at pawang mga pari sa Nob. Humarap sila sa hari at tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, 'Ahimelech, makinig ka.' 'Nakikinig po ako, mahal na hari,' sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, 'Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama?' Sumagot si Ahimelech, 'Hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong tauhan? Hindi po ba siya ang pinakapuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? At ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin.' Sinabi ni Saul, 'Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang iyong buong angkan.' At inutusan ng hari ang mga tauhan na malapit sa kanya, 'Patayin ninyo ang mga pari ni Yahweh.' Kasabwat sila ni David. Alam nila nang ito'y tumakas ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit ayaw sumunod ng mga inutusan sapagkat natatakot silang pagbuhatan ng kamay ng ang mga pari ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, 'Ikaw ang pumatay sa kanila.' Sumunod naman si Doeg at ng araw na iyon pinatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. At ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng taga-Nob, isang lungsod ng mga pari. Mga babae at lalaki, ang mga bata at ang mga sanggol, ang mga baka, asno at mga tupa. Ngunit
Nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech at siya ay nagpunta kay David. Ibinalita niya rito na pinatay ni Saul ang lahat ng mga pari ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, nakita ko noon si Doeg at noon pa'y alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng inyong angkan. Ngunit huwag kang matakot, sumama ka na sa amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa. Dito ay ligtas ka. 1 Samuel chapter 23. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keilah at sinamsam ang trigo sa giikan. Nalaman ito ni David kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda, paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh at sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keilah at nilabanan ang mga Filisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keilah. Nang si Abiatar ay tumakas at nagpunta kay David sa Keilah, dala niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keilah at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal at ang mga pintuan ng bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keilah upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David kaya sinabi niya sa paring si Abiatar, dalhin mo rito ang ephod at sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin ninyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keilah. Nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keilah na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo. Sagot ni Yahweh, dahil dito iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na umalis doon at magpalipat-lipat ng lugar. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak nagpagsalakay sa Keilah. Si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Ziph. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinutulot o itinulot ng Diyos na makita siya nito. Nanatili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya ay talagang gustong patayin ni Saul. Nang siya ay nasa Hores sa ilang ng Ziph, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ang magiging hari ng Israel, magiging kanang kamay mo naman ako. Alam na ito ng aking ama. At ang kanilang pagiging magkaibigan ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos umuwi na si Jonathan at naiwan naman sa Hores si David. Ang mga taga-Ziph ay nagpunta kay Saul sa Gibeah. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin sa Hores, sa kaburolan ng Hakila sa gawing timog ng kagubatan ng Jesimon. Alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailangan ninyo gusto o kailan nyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya. Alam kong mahirap siyang hulihin, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago. Saka ninyo ibalita sa akin. Kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para dakpin siya kahit nahalughugin ko ang buong Juda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Ziph.
Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba, gawing timog ng Jesimon. Lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon, ngunit sinundan pa rin siya ni Saul. Samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Filisteo. Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Filisteo. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na bato ng paghihiwalay. Mula roon si David ay nagpunta sa En-gedi at doon muna nanirahan. 1 Samuel chapter 24. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng may ilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang pagkakatuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya na ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang iitulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari ng kanyang hinirang. Pinakausapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa iyo na hindi totoo iyon. Kanina sa iyong ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa iyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magpaparusa sa inyo ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ng hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba yan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka, David, at ako'y mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masasamang ginawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito'y umuwi na si Saul. Sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan.
At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.